one accord. Ipakita din na ang pagkausa naa sa atong espiritu. Amen. O ang pagkahiusa nagpasabot na nausa ta sa kalag. Sa huna-huna, sa pagbati, sa pagbuot, sa atong tuyo o tumong, o sa atong kasing-kasing. Muna nga na ay one accord. So, lalong na siya. So, pwede nga magkausa ka, mausa ka, kunata sa atong espiritu. Pero kining one accord, kanang pagkahiusa, nakong trabaho kay naa sa atong kalag. So, nagkinahanglan ni siya pagtubo sa kinabuhi, nagkinahanglan ni siya transformation. Aron manaag yung tinuod nga one accord. Pagkahiusa. Sa maghuna-huna, sa magpagbati, sa magpagbuot, sa magdireksyon, sa magtumong, sa magpaagi. So, ipakita diha nga kini siya ang one accord mao nay pinakahabok nga gipakita diha sa basahon sa buhat. Katong nag-ampo, katong nagpasting ba, 10 days, pila lang ka tao? 20. Katong 120 na yung 10 days sila. So kung wato sila one accord, lisod to mo padayon, ano ka ba? Malangan mo kuning negosyo na ko, ning pulok, atlaw, ato yun, ako'y trabaho. Kunya, so po itong kauno na ning, pasting ko sila. So, dinhi mo makita ang ilahang one accord. Ang ilang pagkahiusa, dili lang kay nausa sila, diha sa espiritu, kung dili sa kalag. Naa sila samang huna-huna. Nga niyatong panahona, nga ilang gitinguha, haron sa pagpangalagad sa pulong sa Ginoo. Atong mga uban sa mga apostoles, kapag pangalaga nila sa pulong sa Ginoo, dunay gahom. Ang ilang mga pagbuhat nga kinahanglan silang maputos sa gahom sa Espiritu Santo nga gikasaad nga muabot diha nila pinagi sa ilahang pagpuasa. Motong sa diha katong nga time ilang nga panahon dili lalim ngano man naay mga Hudyo mo ganing silang nagmeeting sila. Katong dito sa Upper nag-meeting sila, dito sila sa lawak, tinakpan, hadlok man sila. Sa mga Hudyo. Kay lahi na biyang ilahang pagtulunan itong tagidala kay sa mga Hudyo, sa mga Judaism. So, atong panahon na nanay, kahadlok silang sulod. Pero sa diha nga mikunsad, napuno sila sa gawas. Nama explanation ani sa chapter 2 sa Acts. Kung pagkapuno sa sulod o pagpuno sa gawas, sama to siya gahom, mura ka gihilagwayan, mura ka ng uniform, parehas ba sa uniform may sa pulis. So, nana siya gahom, pero pagparapara siya sa dalan, wa siya uniform, nasmagan, pasya di siya tuuhan. So, kaghatag niya, katong iyahang, isulob niya nga uniform. Di ba? Bisa kita, makakita ito. May dakop. Tanong yung uniform, pero baro ganito, hawak ni uniform. So, mao na po nato di ay nga sa dihang mga lagan ka, pero kining duha, gitawag og essential spirit o economical spirit. Mao ni siya ay nanabang naananin nato kay gikabubo naman ni sa lawas. So, i-claim na lang na nato, labi na kung naata sa pagpangalagan sa pulong, pagsagyaw sa Ebanghelyo, sa buhat, haron nga masuluban ta niining gahom sa Espiritu Santo. Daigo ng Ginoo. So, gipakita din nga ang Diyos na himong tao, haron ang tao himong Diyos sa kinabuhi, sa kinaiya o pagpadayag. Sayo ta, human ang Ginoo na banhaw, nahimo siyang espiritong taghatag sa kinabuhi nga sa dihang nakadungog ta, sa dihang mituo ta sa mayong balita, sa dihang mituo ta kang Kristo Jesus, nga atong manluluwas o atong kinabuhing dayon sa adlaw nga mituo ta, ingon nga espiritu
misulod siya sa atong espiritu. Amen. Nausa na siya karon sa atong espiritu. So kung kitang mga magtotoo, mulisod ta sa atong espiritu, naata sa atong espiritu, nagkinabuhi ta sa atong nasagol nga espiritu, munang naay oneness, naay pagkausa. Pero kining dinhi sa Acts diskutan, dili lang pagkausa sa espiritu kundi pagkausa sa kalag. Kanang one accord. Nagpasabot, doon na natay samang hunahuna, pagbati, pagbuot, tumong, no? Direksyon. So, ang atong kalag nakupahana sa Ginoo. Munang wala na ngano unsa may sa atong church life ang daghang problema gumikan kay wala ka mausa sa atong kalag. Nganong wala man po ta mausa sa atong kalag kay wa pa man po ta matransforma. Nganong wa po ta matransforma kay wa man ta motubo sa kinabuhi. Nganong man po nga wa man ta motubo sa kinabuhi, kulang po tag enjoyment sa Ginoo. So matumbok nimo ngano. So bisan pa sa pagkahiusa kining one accord. Lisod kayo ni siya kabuton. Pero kayo ng Ginoo naaray paagi. Amen. No? Naaman ang grasya ang tulo usa nga Dios. No? Kayo ng Ginoo. Amen. Munang magalabi daw ang grasya kung ma-experience na to sa atong kahimtang, sa atong palibot, magalabi pud mo dagaya ang grasya sa sulod na to. Muna ingon pa, kung lisod ang atong kahimtang, mas labi nung tang maka sinati ni ining madagaya ang grasya. No? Munang sama kang Paul, nga gibutangan siya tulok kay kayo nagampo siya, kuhaon ang tapos Ginoo. No? Katong tulok. Pero ingna si Ginoo, igo ang grasya alang nimo. Muna ingon pa, sakayan man daw, kung babaw tubig na yung sauna nang mana bitaw dagat ay dili kadunggo sa daplin kay mabaw ang tubig musayad sa bato. So kinahanglan kulaton nga mutao budako ang tubig nga malampawan ang bato haron makadunggo ang sakyanan. Muna sa kalisdanan daw haron na ta maka-overcome, haron na ta makatabok. Kinahanglan ang grasya mudagaya panganhin nato. No? Kinahanglan mo taog mudako. So dahil ko ng Ginoo. Mga igsoon, sa message 3, insert na to ni, tungod kay sa tuyo nga matumbok ba ang atong kahimtang panginahanglan nato karon panahon. So, dinhi dunay gingon sa tuyo igsoon, duha ka tagtulo. Roman numeral 1 o Roman numeral 2. So gingon dire nga ang tulo ka dagkong butang. No? Una ni siya, unang tulo ka dagkong butang. Nga gingon niya seryoso gyud nga atong pagatagdon sa pahiuli. Ug ang laing tulo na po na siya. Pagkakita nato sa panginahanglan nga makakita ta niining habog nga pananawon. Amen. O kang ikatulo, o kang paggiya sa Ginoo kanato karong panahon. Amen. Dahil ko ng Ginoo. Amen. Ingon tag seryoso. Grabe gyud. No? Gikinahanglan gyud nato. So, basahon nato ang ihang title. So dunay tulo dinhi ka puntos, pero niining unang punto dunay tulo kadagkong butang, seryosong butang atong pagatagdon sa pahiuli sa Ginoo ug angay gani nga ipahiuli karong panahon na nato mga igsoon. Kung sa man tulo ka butang nga ipahiuli sa pahiuli sa Ginoo, una ipahiuli sa Ginoo ang unang gugma sa Ginoo aron atong mapahimuslan
ang iyang kadato. Yes. So niya tumiyaging message ng hisgot dapat kalabot sa gugma, message to. Dinhi, haron di ay ta makapahimulos sa kadato sa Ginoo, kinahanglan mapahimuli ang atong unang gugma sa Ginoo. Sa Episo, sa basahon sa pinadayag, gisgutan dito, katong 7 churches nga na-degraded. Unang iglesia nga naunlod, ang hinungdan mao ang pagdiya nila sa unang gugma. Ug mao ni siya hinungdan sa grabe nga pagkaunlod, pagkadaot sa sunod nga mga kaiglesiyahanan. Asa nagikan tungod sa pagbiya sa unang gugma. So peligro din mga igsoon, kining atong first love sa Ginoo. Siguro man sa panutin for sa una first love ni Birday. Pero kini wala man noon gikorek na batay, pero gibiyaan. Kining unang gugma mo ni ang pinakamaayong gugma. No? Dahil kinsa may makasusi ana. Kita matagusan na to. Ako, kamo. Kumusta man ang atong unang gugma sa Ginoo? Ha? Bisag ingon diri ang iglesia sa Episo, daghan silang mga buhat, no? Basahon na ko na to ng kuwan. Chapter sa Revelation. Ewan, basahan. Ay, isay na ikwan. Isaya lang, arong makwan. Chapter 3. Kanang iglesia sa Episo. Men, Piso. Ay, kawan. hindi, sa Revelation. Uno? So, basahon? Ito bang unang katong sulat sa Revelation. Sulat sa sinugo sa iglesia sa Episo. Men, Giingon kini mga butangan niya nga nagkupot sa 7 ka bituon sa tuon niyang kamot. Siya nga naglakaw taliwala sa 7 ka bulawang tangkawan. Dos, nasayad ko sa imong mga buhat o sa imong paghago o sa imong pagkamainantuson. Og mga dili ka makaagwanta sa mga taong daotan. Og gisulayan mo ang mga nagbansag sa ilang kagalingon nga mga apostolis apan dili diay. Og nahibalaan sila nga mga mini. Og magminantuson ka og naganto sa tanang butang tungod sa akong ngalan og wala maluya. Apan dunay usa ka butang nga batok ko nimo nga gibiyaan mo ang unang gugma. praise the Lord. Amen. So din gipakita, no? I know your works. Nasayod ang Ginoo sa ilang mga buhat. Grabe sila kakugihan. No? And your labor, inyong mga paghago. No? Kini nga iglesia, kugihan kayo ni. Ingon ang kuan nga nahibalo ko sa inyong mga buhat, sa inyong mga paghago. No? Dahil ingon niya dire, and your endurance, and that you cannot bear evil men. No? You have tried to those who call themselves apostles. Naman to, panahon na naman po yung nagpakaroon inon ng apostolis. Sa ilang ining gisusi nila. And are not, and have found them to be false. So ilang nakaplagan nga mga mini kaini nga apostolis. No? Dayon gingon niya dire, and you have endurance and have borne all things because of my name. Pero gingon niya dire, but I have one thing against you, that you leave your first love. So, mga igsoon, kini nga iglesia, ang Episo, kugihan kayo mga bala. Meeting, gospel, ana, visiting, no? One-on-one contact. Grabe, dili lang ingon nga sayo sa inyong buhat. Ingon siya, bisan ang ilang mga paghago. Kanang magumpulong hago, ang buhat mura maggaan ra na.
Pero kanang ingingon pag niya, nahibalo siya bisan sa ilang mga paghago. Pero unsa man, bisan sa ilang kahago, sa ilang paghago, sa ilang pagpangabudlay, sa ilang buhat, bisan ganitong nagpaka aron ingdon silang kaugalingon apostoles, ilang yung sila mutugot na wa nila pasadilan yung gisusi. Ug ilang napamatud-an nga mini di ay. Pero doon lagi gisulti ang Ginoo nila. Ibiyaan nila ang unang bugma. Mga igsoon, bantayanan po ni. Basin kugir kayo gumiting niya di ay ang ato ding una gikinahanglan niya ang source sa atong pagbuhat o mga paghago kinahanglan magagikan sa Ginoo nga atong gihigugma. Kanan doon na ba tayo suod? No? Suod nga pakikambitay. Nga tayo intimate fellowship sa atong Ginoo. Intimate enjoyment sa atong Ginoo. Kana bang naamoy proper nga relasyon ikaw ug ang Ginoo? Nga ang imong buhat, ang imong paghago resulta sa gugma nimo sa Ginoo. Dili lang kay murabag na imo na lang nga naandan lang nimo nga trabaho o magini ato, meeting ka, visiting, gospel. Pero ang source gikan ba sa Ginoo? Higugma magitas Ginoo. Murang kita na po yung suksi. Huwag kahibalo ninyo. Huwag kung kahibalo na ko. Nagingon dito, kinahanglan nga ipahigulik ng gugmahan. Kay kung dili, no? Insya mo anha ko. Sa ito yung gisulod sa kuwan, kaya ko nang mukha kay. Sa 5, busa inom dumi diin ka natumba o maginulsol ka. Amen. O buhaton nimo ang una mga bulaton. E kung dili muanha ko nimo o kuhan ko ang imong tangkawan sa dapit niini. Kung dili ka maghinulsol. Apan na nimo kini mga gidumtan mao nga mga buhat sa mga Nicolaita nga gidumtan kusab. Pamatia ang may gulungog sa gisulti sa espiritu sa iglesiyahanan. Alang niya nga makadaog pakanon ko siya sa kahoy sa kinabuhi katuwa sa paraiso sa Dios. Praise the Lord. So di ba kung mo na ng part sa Nicolaita kayo pa, malangan ka. Ang punto na ko dire, ining dapit, una nga hinungdan sa pagka-degraded sa iglesia tungod sa pagbiya nila sa unang gugma nila sa Ginoo. Yang kining unang gugma, i-translate pa gina diya, mao ang atong best love. No? Pinaka maayong gugma nato sa Ginoo. So kung sa may sign, ilhanan, nga nawala na ang atong unang gugma sa Ginoo. No? Di nakaganahan. Di nakaganahan mo tawag sa ngalan sa Ginoo. Di nakaganahan mo basa sa pulong sa Ginoo. Di nakaganahan sa mga activities sa iglesia. Luya na ka. So muna yung mga sign nga nawala na ang atong gugma, unang gugma sa Ginoo. So kinahanglan kung nawala man, gingon dito, maghinulsol. Praise the Lord. I-recover na to, katong gugmahan na nawala, ibalik. Amen. Pamyan ang naabiyan ko na, murag ko na sa tao sa magtiayon, di ba? Murag, di pa kayo sa dalaga pagulitaw, kamuruin nagsuway ng buya-buya. Oo, di ba? Ay, nga na, murag, primero, murag ma-attract ka, no? Ka-appreciate ka, o sa niya, doon madibilo. Ayan, kuya Brad. Ayan. Wala mo. Dayon, sa dihang maminyo na, sa dalaga pamunggugulitaw, di pa rin mo makita ang mga apan, mga weakness, mga kakulangon, no? Sa usag-usag. Pero maminyo na, makita na. No?
So siguro pag before pa mo nagminyo, maingon siguro na to nga 90% or halos gani 100% ang temperature sa inyong gugma kay initon. Pero pag minyo na agoy kay ang naasawa kay di magkabalong muluto. Uy. So mabawasan. Uy. Kunya pong paluto or kay pwede mo pong parata. Ano? So daghang mga butang nga makita sa pikas food side, napoy makita sa ihang bana. No. Tagkan ana sus mahakaw na ni kung bana we. Pakulan magindi kayo. Di pagir magahoy wa pa suklon. So, tungod ang mga weakness, mga kaluyahon, mga apan nga imong makita, mo reduce ang temperature. No? Kung na ibis 90 to 80, 70, hindi mo na maagapan, muus-us ginagmayo. Kung na lang ang usulo diha, magsige nag-away. Mugot-mugot na, pabikil na, gano'n na. Nawala ng kainit, hinay-hinay tungod sa mga kakulangon, mga apan makita. Dahil bisan sa gagmayng butang, maglalis na. No? So, sa ato pong kahintang sa Ginoo, ingon anak ko na nga itong may experience. Anak kas Ginoo, gidawat na nimong Ginoo. Nya usahay naman kay pangandoy sa imong sulod ng ta, mayahay ta ko. Natakoy may trabaho, may trabaho. Natakoy kwarta. Pait mo po. Di usahay ma-discourage kas Ginoo. Makay klaro ni Ginoo. Di ba? Daghang magtotoo, basulon nga ni Ginoo. Di ba? Kung usahay, makita ni mo ba nga, mura man ka Ginoo, wala ka diri sa akong sulod. May pamanang mga tao sa kalibutan kay way Diyos. Oh, tiyahay pa man sila. Asa sila kung musuroy, membro ko sila kasay. Ako, pugong-pugong lagani ko ni Ginoo, kay naano pa sa kong sulod. Diba, doon ay mga discouragement sa atong kinabuhi, nga mo hinungdan, nga mo inanay ka, wala ka bugnaw ang atong paghigugmas Ginoo. Mora sa atong kahimtan. So, kinahanglan makita na to nga mapahiuli kining una natong gugma. Bisa na nga atong Ginoo dato kayo ang atong pahiuli, iskutan gani, mamatay na lang ta, di ta ko magbasa sa mga libro nga naa sa pahiuli, mga kadato nga atong pahimuslan. Pero kung wala ta mahigugma sa Ginoo, wa pa puy lami ibasa gyud. Ay magtanaw TV. Ay magsigilan ko sa cellphone, TikTok. No? Anal na ng cellphone magkalingaw. Nga naman, tungod kay nawala naman hinay-hinay ang atong bugmas Ginoo. Usahay kini magtotoo pag-upa grabe kainit. Asay meeting ato. Pambungyo din yung pabitin, masuko pa big papilon. Pero karon, imong kanon masuko kay ganong mamugos. Pero sa init pa, masuko o di mo pahibalon. Kay mobile yun. Grabe pa man itong gugmahas, Ginoo. Nagkuhan pa ito, bukal-bukal pa ito. Pero pagkabugnaw, masuko na, pamugos ko. Diba? Maligson dili na ito, mapahimuslan ang kadato sa Diyos. Maliging nire, seryoso ning butanga. Kay gani ang 7 ka iglesia sa Asia, ang grabing pagkaunlod, sinugdan ni siya. Pero kung sa hinungdan sa grabing pagkadaot sa sunod ng mga kaiglesiyanan tungod sa pagbiya nila sa una. Praise the Lord. Kung nasayo ta, maghinulsol ta. Kaya gani, gingon dire, muanhak siya o kuhaon niya ang tangkawan. Yakin yung tangkawan, panghimatood. So ang usa ka iglesia nga di maghinulsol sa pagkawala sa udang gugma, gingon kuhaon niya ang tangkawan. Kanang iglesiyaha wa nay kahayag. Kanang iglesiyaha wala nay panghimatuod ang Ginoo.
mura na lang tag sama sa mga naa sa Kristyanidad. Mura na tag naa sa denomination nga naglihok na lang ta dili na base sa kinabuhi kundi mura na lang mga nagawik ta sa mga ritual na lang o mga doktrina na lang. Tulumanon na lang. Wala na magsugad sa atong enjoyment na to sa Ginoo. Usa mga igsoon maghinulsol kita. Bisan ako sa akong kaugalingon. Naay panahon. No? Nga ang atong paghigugma sa Ginoo, ang atong unang gugma sa Ginoo. Usahay tungod sa atong pangandoy. Labi na anak kay pamilya. Usahay ang imong direksyon, musimang. Imong tumong. No? Ang imong pangandoy, ang imong tinguha, ang Ginoo ginunda. Pero sa hinay-hinay sa panahon, dunay daghang butang nga mawala ta sa atong direksyon. Mawala ta sa atong sentro. Ang atong sentro, ang atong direksyon, ang atong tumong maura gyud si Kristo o ang iglesia. Busa haron kita kapahimulos. Ipahiuli gyud una ang atong unang gugma sa Ginoo. Then kini mga igsoon dili kay kasara, makagadlaw. Kaya usahay sa niya makapahimulos sa Ginoo, okay pa itong kondisyon. Pero paglabay sa mga pipila ka oras, imong mabantayan, nawala na po. Diba? Mabisi ka. Kung nahuna, kupado kay ka sa daghang mga butang. Negosyo, trabaho, pamilya, pangita ka sa kwarta. Usahay, kita kabantay nga nakalimot ng data nga ang Ginoo naara sa atong sulod. Kusa seryoso kay ni nga butang mga igsoon. Dagkong butang ni sa pahiuli sa Ginoo nga gihisgutan gyud nga anay naton i-recover ang atong unang gugma kadto sa Ginoo. Ikaduha nga ipahiuli ang pagkausa sa lawas ni Kristo. Kay kung walay pagkausa, dili makabot ang tumong sa Ginoo. So gisgutan dito, kung naata sa nasagol nato nga espiritu, kanang gisgutan nga magmasingkamuton mo, gisgutan sa Efeso 4 at verse 3, magmasingkamuton mo sa pag-amping sa pagkausa diha sa espiritu. No? Sa to pa atog yung tinguhaon ang pagkausa nga diha sa espiritu. Kung naata sa atong espiritu na ay tinuod na pagkausa. Praise the Lord. Kay kung wala dili ta makakapot ni anak nga pagkausa, dili makabot ang tumong sa Ginoo nga matukod ang lawas sa Ginoo. So, kitang mga magtotoo, gitawag ta, giluwas ta, kunang gitubos ta sa dugo sa Ginoo, gianak ta pag-usab, nahimong natang mga anak sa Dios, nahimong natang mga bahin sa lawas ni Kristo. Pero kinahanglan ang tumong sa Dios, dili lang kay giluwas rata, dili lang ta kay gianak ta pag-usab, dili iko na natay Dios nung kinabuhi. Ang tumong sa Dios tukuro ni o kini nga pagtukod sa iglesia nga mao ang lawas sa atong Ginoo nagkinahanglan nga naay pagkausap. Sama sa building, kung magtukod kag building, kinahanglan imong usahon ang tanang materialis. Pero kung di mo mausan ng mga materialis sa imong gikinahanglan sa pagtukod, walay malagyanan nga makabot nimo ang tumong. So, aron makabot sa Dios ang iyang tumong sa pagtukod, kinahanglan ipahiuli niya ang pagkausa diha sa lawas. Amen. Ya, sa atong chapter 2 ganiha, sa message 2 ganiha, kung ang atong direksyon, no? Wala na ta mahigugma ni Kristo. Dili na si Kristo ang atong paagi, nanatay lain paagi, nanatay lain direksyon, mawala ang pagkausa. Usa ang elemento o pagkamao nining pagkausa, mao ang tulo usa nga Dios nga nasagol diha sa atong espiritu.
Dayon dili lang diha sa atong espiritu, kun dili muabante pag yun ni diha sa atong kalag. Mo ni usa nga atong ipahiuli diri ang pagkausa. Kung imong tanawon ganiha sa message to, ngayong sa mga hinungdan nga naay pagka bahin-bahin. No? Gingon din eh. Daghan ang nahigugma sa Dios o nag-alagad niya. Apan dunay kaugalingong pananawon ang matag usa. Sa to, lahi ang imong pananawon, lahi imong nakita, lahi ang ako, lahi ang inyo. Unsa may mahitabo? Gingon dire, matag usa, tungod niya na wala gyoy pagkahiusa. So doon ay punto din nga ipakita nga kinahanglan angay gid natong pagtagdon. Ingon dire, ang buktong paagi nga magkahiusa ug mausa naibaba paghatag magluna ni Kristo nga mahimong tanan sa atong kasing-kasing. Sa atong baba haron maghimaya sa Dios. Giingon din usa ra gyud unta ang kasing-kasing sa mga magtotoo. Mahigugma sa Dios, magtinguha sa Dios, magkinabuhi sa Dios, o maumalag Dios aron mahimo kang pagpadayag niya o usang paagis tulog sang Dios mismo sa balaod sa kinabuhi sa sulod sa Dios ng kinabuhi o kahimuan ini. Resulta man ang mga pagbahin-bahin sa pagtinguhag laing butang gawas ni Kristo o paggawi sa ginawiang dili ni Kristo. Ang trabaho sa yawa, pagbahin-bahin. Kung manay bantayanan na to. Morning, ang makapreserba sa mga balaan, sa kaiglesia,hanan, gikan sa pagkabahin-bahin, ang pakig-ambitay. Fellowship. No? Ang gitawag ni siya og maoy sirkulasyon, maoy dugo sa lawas ang pakig-ambitay. Bisan sa magtiayon, ang magtiayon kung walay proper fellowship, mo resulta gyud ang kasamo. Nga naman, mubuhat ang isa nga wala mahibalo ang isa. Or mubuhat siya butang nga dili magustuhan sa usa. Pero kung naay proper fellowship, no, malikayan ang problema. Maura pod sa pahiuli sa Ginoo. Kung ang mga kaiglesia,hanan naagyoy husto nga pakig-ambitay, praise the Lord, malikayan una nga problema kanang pagbahin-bahin. Ikaduha, kung naay mga problema basta naay pakig-ambitay, masulbad ang problema. Kung doon ay pakig-ambitay, no, matabangan ang mga balaan o kaiglesia,hanan. Kung doon ay pakig-ambitay, maayo ang resulta sa buhat, doon ay pagkausap. So, importante sa buhat sa Ginoo, sa iglesia lokal, sa work, no, ang pakig-ambitay. Haron nga maampingan o mapahiuli ang pagkausap. Ang nanghitabo nato in 2019, kaduhang turmoil, nakita na to. Pipila ka mga igsoon nga kauban sa buhat, di na mo apel og fellowship. Doon na sila fellowship gawas sa pakig-ambitay sa fellowship sa region of work sa Southern Philippines. Hingkawas mo sila nga circle sa pakig-ambitay. Dayon hingkawas sila og naghimog lahi nga pakig-ambitay. So nahimo ngadto-ngadto nga napadayag na nga dunay division nga nahitabo. Pero sa may hinungdan,
tungod kay wala mo apil niining pakikambitay sa Southern Philippines co-workers. Dili lang kay wa mo apil, mibiya sa pakikambitay o naghimog laing pakikambitay nga mibunga o pagbahiban. Kung seryoso may nga butang mga igsoon, nga dunat tadi ay mga butang nga angay natong buhaton, kinahanglan na agyoy proper fellowship mga igsoon. Kay mao ni dugo, no, diha sa lawas sa Ginoo. So kung mawala ni, magka-problema gyud mga igsoon. Muna sa bisan sa atong physical nga lawas. Busa ang ikaduhang butang nga ipahiuli mao ang pagkausa sa lawas ni Kristo. Munang batayanan nato rin sa iglesia, kanang gitawag four gappers gani. Upat ka mangungukot nga mudaot, no? Sa buhat sa Ginoo. Mudaot sa pamatigayon sa Dios. Unsa man ning upat ka mangungukot? Una, ambisyon. Mualagad gani ka sa Ginoo na kay ambisyon. Hinay-hinay nga ka mura kag anay nga hingkot-kot sa haligi. Ha? Aroy mga balay ito nagkahoy tanaw nimo. Tanaw nimo porma pag haligi. Pero imo dahil si karang gamay, nabungkag na. Gikaw nag-anay sa sulod. Anay ni siya. Usa ni siya ka mangungutkot kining atong ambisyon. Mangambisyon ka diha sa buhat, mangambisyon ka diha sa lokal, nga mahimo kang sikinsa, mahimo kang inila, mahimo kang taong kalahuron, anay na nga mo'y nahinay, patay sa imuhang Kristohanong kinabuhi o Iglesiahanong kinabuhi. Ikaduha, kining atong pride, garbo. Di kita kalikay kay kitang mga hulog na tao natay garbo. No? Ganahan kita magpasigarbo. Ganahan kita nga ipasundayag ang atong kaugalingon. Usa gihapon na ka mangungukot nga mudaot sa atong pag-alaga. Ikatulo, kanang gitawag nga self-exaltation. Pagtuboy sa atong kaugalingon. Atong yung pataas mula sa atong imar sa atong imar karon, ang Dios nagasanta sa mga mapahitason. Apan naghatag og grasya sa mga mapausanon. So haron daw makadawat ka grasya, haron makabaton ka grasya, ang sikreto magpaubos ra. Kunya kikining hulog na tong tao gusto magitang magpataas. Diba? Di ba kita gustong maubos? Di kita gustong i-lockdown. Gusto kitang tingalaon. Gusto kitang ilhon. Gusto kitang tahuron. Paano yung atong hulog? So ang resulta, why grasya? Disgrasya hinoon sa unahan. Pero kadtong mapaubsanon, praise the Lord, makadawat o grasya. Hallelujah! Mga ikson, kung gusto ta grasya, ubos na. Unsay nabatunan na to, unsay nakapot na to, unsay naa na to, kaluoy ra na sa Ginoo. Gipiyal na to mga ikson. Kaya kung dili po na nimo, ayaw katimana, maningil o murag na to, ikabot sa panahon. Ikaw pa, kanang dili mapahuyon sa kamatayon ni Kristo. Kinahanglan, mahimo na to si Kristo nga sumbanan. Manaatas sa hulmahan sa kamatayon ni Kristo. Muna na pagbatok. No? Makaagi kita cross. Muagi kita sa kamatayon. Lisod bina. Sayon sultihon. Lisod buhaton. Sayon dawaton. Lisod i-aplikar sa atong pagkinabuhi. So muna atong pagtayanan mga igsoon nga mupatay, mudaot sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ikatulo, nga ipahiuli sa Ginoo ang kagamitan, function sa tanang mga bala. Mga igsoon, kita tanan mga bahin sa lawas ni Kristo. Di lang ta mga anak sa Dios. Mga bahin ta sa lawas ni Kristo. Dahil ingon nga mga bahin, doon na tay kagamitan matag usa.
Wala yung gisgutan dito, nga kita tanan nakadawat og gasa sumala sa sukod, no, nga gibahin sa Dios nga hina. Yan gisgutan ko na 10 minos na kay usa ka talanton. Walay usa ka bahin sa lawas nga way kagamitan. Dili ta samag kagamitan pero dunay kagamitan ang matag usa nato. Munang ipahiuli. Siguro di kayo ka wa kay gift nga mugaspil. Pero na kay gasa nga musiperd sa mga igsoon. Nga kung ikaw mga timan kanang mga igsoon na madasig, kanang mga igsoon na unsa na maligunan, kanang mga igsoon na unsa na sila mabuhi, no? Kung ikaw matiman anang igsoon na kay ngano man na kay gasa. Ang imong gasa dili siguro ka kayo ibang hilista. Pero imong gasa kanang pag-atiman sa igsoon. Nagani gasa po dito nga pagpanghatag. Iyang gasa manghatag siya. Praise the Lord. Amen. No? Give kaya po na. Kita biyang tao, dalo kita. Ihulog na itong ginaya, dalo gini. Pero kung ang kinabuhi ni Kristo mutubo sa atong sulod, matransforma na ta. Praise the Lord. Sadyang matransforma ta, mulugwa na yung atong gagamitan. Ayuban, mangayog sakit. Mayuban, mayong manambag. Tamo po iban manambag nga matiwas man. Napo iban nga manambag, pagi ka, maulian ka ba? Oh, matambagan yun ka. Napo iban matiwas man. Igasa mo guni siya. Muna gingon dito, lain-lain o kagamitan. Pero, maura nga espiritu nga nagpaliko. Napoy uban, maayo sa manudlo. Napoy maayong mabi-abi. So, daghang nga mga kagamitan. No? Function, ang punto dire, matagusan nato mapuslanon diha sa payo. Matagusan nato kinahanglang mulihok ta. Naatay kagamitan diha sa lawas. Isang gingon ka siguro kung saan mo, wa man jud ko brad. Wagi ko'y ngayon pa ay para kay na grado. Or nga na uban sa una pero siya na bisag ingon ana nga kahimtang, bisan ubos ang iyang kahimtang. Na gina siya ay kagamitan na siya function diha sa lawas. Nya usahay kana pong uban manghilabot ko. Ya hay po nang uban ko kay makuko rin ka rin. Sakay ro ni. Gamit ang yan. Nahanap po na siya ay pihong kagamitan. Tundunggan. Itay-bitay rin ni dire. Kurang dikorisyon ra. Maot ng buhay dunggan, no? Pinili. Abiso ni mo, makadungog, magkagihapon. Hindi naman sila lalo. Pero lain lang tanahon. Naghatag na siya beauty na to. Katahong. Sa atong naon, lain po ng naong tanahon may dunggan. No? Ayan, samot na ako, akong ilong. Sapsapon ko na yun, ano gini? No? Pero lagi sila yung mga pihong kagamitan, di ba? Murang inunin mo nga, hayahay ni sila. Pero doon ay pinapod ka, buka trabaho, kini atong tiil. Palampa na to, kaya tibok lawas gipasan. Pero ka mapurmingon, kamo na po'y lakaw, di oy. Di ba? Oo. Iya tanan lapok, tunog, sambar, ug sa diha. Iya ka tanan ang tusok tibok lawas gipasan niya. Pero wa biya ko na mo reklamo gipon. No, puli-puli na puta. Kung kita sa iglesia, may utang luwek, puli-puli puta oy. Yahay mo po diha. Di ba? Para tumbok to. Di ba? Big-big og mga bukat na butang. Dili na kuha, pero doon ay mga parte sa atong lawas na sila kagamitan, pero may na ito mag ayahay po na, no? Pero mga igsoon, i-design na sa Ginoo. Praise the Lord! Kung ng mga igsoon, diya sa iglesia, sa unang magong panahon, mahaungan ng uban mga igsoon, kay pakyaon mo sa unang na-meeting sa unang.
Ang meeting ra ko sa table meeting, basta makasulti to, pakyaw ra. Karon di ba say na to nga ang tanan makapangsyon diha sa tigom. Pero dili ra da taman anaran makapropisayang lang kas tigom. Bisan sa praktikal nga mga bulawaton na kay pangsyon, Levitical service, ito tanda ko. May imong gift, may kamuluto, ito kas kusina. Laala po na nimo may muluto, ibutan mo manilhig tus gawas. Yang katong tiksilhig ibala na tus kusina. Di na magkadimao. So doon na sila piyo, kana kong uban, no, mga kurtina, manarapo, maglampas, depende na, no, sa atong pangsyon, sa atong kagamitan. Ingon nga mga bahin sa lawas ng Kristo. Pero ato ng buhaton, anto mong alam sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Usa ni ka butang mga igsoon, ipahiuli na to. Unang panahon bitaw na tayo schedule, mga prayer meeting, no? Dapat during sa prayer meeting, yung muna yung pinaka-importante, ang mga igsoon, ingon ni Brother Lee, kung unsa daw kadaghan ang utambong sa tigong sa Lord's Table Meeting, mapulunta daw kadaghan ang manambong sa prayer meeting. No? Kay mas dako magug-impa kung daghan. Kung ako na mag-rally ko, niya gamay ra. Gamay ra na kaya, sige ra. Pero dako na kayong panong, bulto na. Uy, delikado ni. Di ba? So, mara po niya sa iglesia. Porang dunay pagtingabangay. So mo nga atong i-recover ang atong function. Pero haron ta maka-function diya sa lawas, kinahanglan bubalik kita sa basic mga igsoon. Tagdon gid nato ang atong pagpahimulos sa Ginoo. Mao ito kay kun di kun motubo ang kinabuhi sa atong sulod, di man muglugwa ang atong kagamitan. So kung magtubo ang Dios nung kinabuhi sa atong sulod, mutubo pod ang atong kagamitan. Mulugwa ang atong kagamitan. O ang paglihok sa matag bahin, ingon sa Efeso 4:16, mo resulta sa pagkatukod sa lawas ni Kristo. Makita nang sa chapter 4, verse 11, no? Ingon dito nga no? Sa 11 pa to, ingon dito naghatag siya mga gasa. Mo to yung ingon, apostoles, propeta, evangelista, magtutudlo o pastor. Then ingon niya dito sa verse 12, alang sa paghingpit sa mga balaan. So kini ang mga dagkong mga lutahan. Kana pang mga dagkong lutahan? Mga ginasahan. Anong gitawag nga mga dagkong lutahan o mga ginasahan? Ang tumong day ana para sa paghingpit sa mga balaan. Siya, for the perfecting of the saints. Ilang trabaho, hingpiton, perfecton, walang tudluan, giyahan ang mga balaan. Haron nga, makabalo sila. Dahil yun, for the perfecting of the saints unto the work of ministry, unto the building up of the body of Christ. So, perfecton ta, haron nga, mo pangsyon ta, mo apil ta sa buhat. Dahil ang atong pagbuhat, mo resulta sa pagtukod sa lawas ni Kristo. So, dahil ko ng Ginoo. Muna sa iglesia, na ay mga kanang dito, mga gifted person, gi-arrange na sa Ginoo, dili haron magtukod og pundok, o mahimong ulo, o mahimong sa diha, dako-dako diha sa iglesia. Kung dili, kanang ilang mga gift nga naa nila, sila mo'y mo perfect sa mga balaan. Mura nagpanday, ikaw panday, imong gasa, panday ka. So, na kay i-helper. Kanang imong helper, imo nang tudluan. O na ubi na mo, sunod ni mo, pauliw na imong helper, hindi mo sunod sa mamatoy mamatoy tig-perfect ni mo. Katong master na panday. So, sa isulti ato, wingong kagihakag, badlisan mo na gapsa, sunod yung ka. Ayaw paghimog-imong lain kay zaman, ma-disqualified ka sa imuhang gi-apprentisan. Subay ka. Kaya mo man sila mo perfect. Sa dihang ma-perfect na, maka-appeal na ka sa buhat sa pag-alagad. Sa to pa, kabalo naman ka. So kung dugay mo kuyo-kuyo,
Mura ng helper driver, si Kuyog, tudluan, ay daot, ayohon, ganiyon. Ang pag-drive, madugay na, mahimo na siya driver. So, mabuta diha sa iglesia, mga igsoon. So, usa ni siya, sa mga kaiglesiyahanan, o katukong wapapod katong kanang tag-apprentice, naanayan siya, no? Pero katong dapit, iglesia nga wapayan siya, no? Dili na apprentice, kung dili, sa na, RO na sila, mga responsible ones. Nangako diha anang dapitan. Ngayon, kinahanglan, naana sila may lalongkod sa pagdumala, sa paggiya, sa mga nanguna po diha sa buwan. So, hindi na yun, perfect. Dili man tagon husto. Na kung dili po ka magpa-perfect, mo nang mo-posta problema. So, mao ni tulo ka butang, ipahuli ang una natong gugma sa Ginoo, aron makapahimulos yung kadato, ipahuli ang pagkausa sa lawas ni Kristo, ipahuli ang mga kagamitan sa tanang mga balaan. Ikaduha nga tulo ka butang kinahanglan makita nato. Unsa man ni siya? Ang labing habog nga Dios nung pinadayag, ang Dios na himong tao, aron ang tao himuong Dios sa kinabuhi o sa kinahiya. Kini niya siya sa una mo kuno gigamit sa 1994 nga turmoil. Dunay mga tao dili sila makadawat nining habog. Gitawag rin naghabog, high peak of the divine revelation, no? Nga ang Dios na himong tao. Totoo ta naman siya. Pero pag ingon ng tao himong Dios, question na. Posible na. Pero, man, himong Diyos sa kinabuhi, sa kinaiya o pagpadayag. Dili kay Diyos nga ulo, dili kay Diyos nga silibahon. O nang ingog example, ang tao, mga anak o tao. Siyempre ang Diyos. Ingog dyan, namay ganda pumunta na, mga anak kay Diyos. Napagaliupan ang sabihin ng Diyos, bay, laki. Pero ikaw maguna-una, kanang mga anak kung sa mga bay, laki. Ha? Pero kung magbasa ko kasdan tugon, ingon dito, ang anak ni Jacob, ang anak ni Jacob, laki. No? Ang anak ni Abraham, ang anak ni itong mga anak ni Jacob. No? So mga igsoon, daghang butang. No? Kini siya habog. Kay kung ang Diyos dili siya mahimong tao, wala may dugo nga maulan. Di ba? Ibate ka po na, ang Diyos na ba daw dugo? Di ba? Huwag daw dugo. Diyos sa unang pag-ula sa Diyos, huwag dugo. Una nga ang Diyos, nahimong tao. Una siya, Diyos, tao. Diyos siya ang nahimong tao. So kay tao naman siya, no? Nanay dugo. Gisangkon siya ni Maria, o gianak siya. Usa, ingon nga tao, miambit siya sa unod sa tao, sa pagkatao, nana siya dugo. Niya gigingon nga po dito sa Acts, chapter 20, verse 28, nga gipalita sa dugo sa Diyos. Ano mo po'y dugo lagi ang Diyos? Mga igsoon, habog nga pinadayan. Habog nga kamatuoran. Kung sa may tuyo niya, haron po ang tao, himuong Diyos. Yung sa mampod nga ang tao na himuong Diyos, doon na magoy kahikayan. Doon ay kahikayan. Diyos may agi kahikayan. No? Hantod nga, dili man siya makasulod sa tao kung dili siya muagi kahikayan. Kung di siya mamatay sa cross, walay dugo iula. So wala tay kapasayloan, wala tay katupsanan sa atong mga sala. Dayon, dili lang igo anak, isolba na itong problema, nahimo pag isang espiritong taghatag sa kinabuhi, haron ikapaambit nga hinatong iyang kaugalingon. So, sa dihang mituo ta o midawat ni Kristo, gianak ta pag-usap, nakapatunta sa kinabuhi sa Diyos. Nahimo tang
mga anak sa Dios. Busa mga tao ta, ingon dito, ang Dios na imong tao haron ang tao himong Dios. Pero asa ra ta mahimong Dios? Dili Dios nga sinimbahon. Dili Dios nga ulo. Dili Dios nga magbubuhat kun dili sa kinabuhi. Sa kinaiya o sa pagpadayag. Sama ra ko sa atong anak, nag-ambit siya sa kinabuhi sa amahan. Sa kinaiya sa amahan ug dunay pagpadayag, makapadayag po siya sa amahan. Dahil ko ng Ginoo. Pero kaya biyang iskutan na ato rin yung irap kay dako bini kayo. Dahil yung gingon dire, kumanta di anak, nahimo na putang Diyos tao. Gingon dire, ang Diyos tao nga pag ginabuhi. Tao ta, napuy ang Diyos. Nausa ang Diyos ganin nato. Maumulan ta Diyos. Mutubo ang Diyos sa sulod nato. Dayon, magkinabuhi ta nga Diyos tao nga pagkinabuhi. Unsa may model ani, example ini, atong Ginoo. Ang atong Ginoo, siya mo atong pattern. Mo atong sumbana. Diyos siya. Nga nahimong tao, nga nagkinabuhi ko siya, ikaw tao. Pagkakita ni sa mga tao, ay moingon na Diyos, tao yun siya. Mukaon, mo inom, mo trabaho, tao na siya. Pero na ang Diyos niya. Huwag man yung mga bulan. Dahil kita po, tao ta. Pero napuyan naman ang Diyos. Sa diha nga ang Diyos, magtubo sa sulod na to, makupahan ka sa Diyos, masubrupan o maumulan ka sa Diyos, ang atong pagkinabuhi, nagkinabuhi ta nga Diyos tao. Bisan tao ta, pero ang atong living nagpadayag sa Diyos. Pero nagkinabuhi ta, ingon po nga normal na tao. So makita na, lisod masabtan sa mga tao. Muna nga atong ingon niya sa Episo 4:20, ingon Ginoo, magtuon mo nako. So man siya mo atong pattern. Siya mo atong sumbanan sa pagkinabuhi ingon nga Diyos tao. Sama na to. Mga tao magka. Kung ingon ni Brad Ili kaniha, nagkatong gilalin na ay nagaling, gilalin ng usa, na ay natulog, nalalin ng usa, nabili ng usa, napoy nasa umahan, gilalin, ang usa po nabilin. Nagpasabot na sa normal nga pagkinabuhi sa tao, samtang iyatan ninyo tao. Pero nga nung nalalin mo itong usa, wala magpasabot nga nasa meeting. Normal silang nanginabuhi, nasa umahan. Pero bisan nag-umani sila, kining isa, kanunay nga nausa sa Diyos. Kining isa, kanunay nakipuntak sa Diyos. Kanunay nagpapuno sa Diyos. Pero nagtrabaho siya. No? Normal. Di man na yung kag-Diyos nung sige kag-ampo, sige kag-basag Biblia, sige kag-ligom, mukhaon mo ka. No? Magbisti mo ka, nakay pamilya, ikinahanglanin mo na. Pero, ipakita din kanang God-man living. Diyos taong pagkinabuhi, nga, gi-express na to, gipadayag na to ang Diyos diha sa atong pagkinabuhi, o bisan gani sa atong sinultihan. Pero dili ni diha dayon mga igsoon, hinay-hinay ni nga kahikayan diha sa atong sulod. Dahil nag-agad ni sa pagtubo sa kinabuhi sa Dios sa atong sulod. Dahil ko nang Ginoo, ikatulo dire ang pag-atimanay sa usa-usa. Mutual shepherding, no? Kining pag-atimanay sa usa-usa. Dili lang kay kamuray giatiman, kundi both sa ato mag-atimanay, mutual shepherding. Ayaw mo yan ay dugay naman yung maigsoon sa pagtuo, okay na rin. Nya kini mga bangko man ni mura gini atong atimanon, kini mga tigulang din namin. Mutual shepherding na. Mag-atimanay sa usa-usa.
Gani, ingon diya, mag-ampuay pagani sa usa-usa. So doon ay panginhanglan, spiritual, material, financial, no, sa atong kahimtang. So doon na siya ay pag-atimanay sa usa-usa. Like, kuwan mo na, worker mo na, pinira na, okay na, dasig na. Mga igsoon, maura ni nga kinabuhi atong nabatunan. No? Madasig, maluya. Normal na na. No? Kauban na ng high blood. Ano? Itong ginon nga, mukalit na daw saka ang dugo, high blood ayon. Ma-anemic, mo low blood. No? Ay so delikado daw. Ingko normal mo kunak sa kinaiyahan. No? Ikanapit ang dagat, mo taog na nagbuhunas. No? Kalit saka ang dugo, parang dagat itaw. Kalit po baba, parang dagat hinubas. Ay lang na problemahan kung ikaw diligon. Nga delikado daw, kaya mukalit lang baba, mukalit og saka. Sa kinayahan, normal na na. Mga igsoon. So, salamat sa Ginoo niining mutual sympathy. Natay pag-atimanay. Muna nga, mga nilang natay church spirit, kanang pakikambitay, karon matabangan. No? Dili lang ang mga individual nga balaan, kundi ang matag basit ka kaiglisyahanan. Doon ay pag-atimanay. Doon ay pagsinangkapay. Doon ay pagsinaligay. No? Doon ay pagtambayayungay. No? Kay pag-atimanay man eh. Praise the Lord. Mao ni ang atong kahimtang o angayan nga ato pong ipahiuli diha sa atong taliwala. So, ngayon, ipakita din ang ikatulong punto, ang paggiya sa Ginoo nato karon sa Southern Philippines. Unsa man ang paggiya sa Ginoo nato karon dinhi sa Southern Philippines, sa region of work dinhi sa Southern Philippines. Matod pa ni Brother Lee, ang ilhanan sa usa ka iglesia nga ni Uswag. Unsa daw ilhanan sa usa ka iglesia nga miuswag? Una, midaghan ang mga balaan. Ikaduha, mitubo sa kinabuhi. Ikatulo, midako ang halan. Ilhanan nga ang iglesia miuswag. So, ipakita dire mo nang naantay gospel. Diha sa locality kay haron ng mga igsoon diay mudaghan. So kung magpabilin na diay sulod sa pila na katuig nga mao ra gihapon, wa mudaghan, questionable. Mo ni siyang ilhanan sa iglesia nga nag-uswag ang mga balaan una midaghan. Dili lang pud midaghan, mitubo sa kinabuhi. Usahay kay naramatay ang atong kahimtang gitinura sa pagkatinuod, daghan number. At daghan na bautismuhan. Pero kay nawala mo mo, di wa hintubo sa kinabuhi. Wa man makapabilin sa iglesia. Ikatulong na ilhanan saman, may uswag ang salapianong halad. Dili kay hingkunhon. Kaya naman paghalang, may skutan na ito ni Ronier sa unahan. Nagagad ni sa atong kahimtang. Labi na yun sa nanguna. Ang paghalang sa material na butang o salapi, why problema ni atong nahigugma yun sa Ginoo. Praise the Lord. Kung nahigugma kita sa Ginoo, walang question ang paghalang. Di ba? Hindi ka na bitang maguyang. Anahan ko tayo. Basta tinood na higugma. Bisa di pa mo diban ang partner. Kanang imong gihigugma. Bisa di ko ra mo ingon na siya nga ganahan og takuha ng silina. Dumugol ra. Palitan dayo. Nahigugma man. Pero wa mahigugma, bisa pa baliti
ko ano ibig, ganahan ko sila, may kwarta. Pero kung Ginoo na higugma, bisag padungog-dungogon ra. Wala ka ng paghalan. Why question na? Kung Ginoo na higugma sa Ginoo, nahigugma ka sa Ginoo. Wingong Ginoo nga, ihatag na nako na. Wingong na imo hinigugma. Kana imo sweldo, kato nga, ako na. Hatag ko eh. Ano man, higugma ko. Ay, may last big biyahan di ka. Pero asa man ang problema sa paghalat, kanang wala ta tinuod na higugmas. Sige kita ka, sana kulang. Short. Pero mga igsoon, kining kakahintang, saan ko ni kailangan nga iglesia ng kuswan? Pura na ko na sa usa ka tao, nakay na kong iriayota. Kung mananong kag lubi, na may lubi ron, ay tulong na katuig, pero katulong 5 katuig. Butang na ko na kay 5 hektaryas ron. Karon siguro marag antos pa ka pangwarta nimo, may smais ko sa ka. Pero kanang 5 nimo ka hektarya, makultibar na nimo tanom nga lubi. 120 kapunuan kada hektarya. 10-20 ang sukod. Sa 5 ka hektarya, na kay 600 kapunuan. 5 katuig, bubunga na na. Pili na kag number 4, magtagoy-tagoy na ka. Oh. Labi na ron, mahal. Oh. Pero bisag barato, kaya nga naman. Di naman nakinanglan si Big Garo na. Lampas-lampas naman ka. Di ba? Mo income na ka, pero nga naman to, diin mo to. Tungod ka, ipitanon ka. Iabot ang panahon, nakay mani. Murar ko na siya o saging. Eh, kining manggod, kung magbasa ka sa, wag taron nito, ning punto. Dini, ipakita, doon ay mga ilhanan. So, nganong ang iglesia, magsangyaw, no? Nganong ang musangyaw, aron mo daghan ang mga balaan. Nganong atimanon, muna doon ay home meeting, small group meetings, visiting, para ang mga balaan masuplayan. Aron sila mutubo sa kinabuhi. Dayon, matudluan sila sa paghalad. Itudluan sila sa paghalad, kay samtang nagtubo sila sa kinabuhi, no? Kining mga bagong imo ni matudluan, dali ka ni maedukar. Ang dugay, edukaron, kining karaan. Pero na mga bago, why, dali ka na, di mo? Unang gingon dito, nagkinhanglan ka nga mabuksan na ning bahina. Unang gingon sa Exxon, buksa ba ka? Kadako nang imo, kagamay ra nang iyas Ginoo. Ibutang na kong muhatag kag 15% dala sa imong halad. Kay kanang 10% tithes mo na, mo man na imo ikapulo. Pero gisgutan diha sa Malakias, ikapulo og mga halad. So kung muhatag ka sa imong income og 15%, ana kay halad. So kanang halad nimo sa imong 1,000, 150 dili na imo. So 850 mo na imo. Dako kay nang imo ha. Di ba? Short man. O ni siya ay o sa mag-uuma pa ni siya, mo na continuation nimo sa imong pag-uma. Di ba? Muharvest ka, mamugas na ka. O muharvest ka, hindi na ka mamugas, wala kay mani. Pero iskutan ko sa Korinto, ang paghatag dahil na to, mo ipagpugas o panalangin. Sa to pa, kung dili na ka muhatag, stop lang imo, pag-ani kayo magkaigipugas. So kung musini ka pugas, imagine na lang kung kada simana ka mamugas. Kada pugka, simana, buani pag-abot sa panahon. Paano na kwintada sa Diyos?
Parang ingon ni Brad Nono, kini experience maguni, dili ra maguni badana to. Kuan kay kita pud usahay. Mahalad ko kay haron nga panalangin na sa Ginoo. Kaya to. Madato ba? Ya bulan pa gani. Moingon rin, lisod pa maghapon ko hinhalad naman ko. Naunsa mapod na. Asa pa ka mugas kag mais, mabot kini upat ka bulan, wala pa ka muani. Mangita naman dayon. Mananong kag saging isa ka bulan, isa ka tuig ug tuwa ay pa ka sugod harvest. Ug lumi tag 5 ka tuig. Ay na pero kung makasugod na ka, tuloy-tuloy na siya. Mga igsoon, kini mo doon nga kahintang, gingon dito, tungod ni sa akong hulog nga kinakiya. Kunang sa Korinto, isgutan na sa Korinto, chapter 16, kanang paghalan. Nagkinahanglan ta sa kinabuhi sa pagkabanhaw o gahom sa pagkabanhaw, haron ta maka-overcome sa gahom sa mamon. Naagay ni siya power po, kining kwarta. O nga mo control na to. Mubuot na to. So gipakita din muna ilhanan. No, tulo, mudaghan ang mga balaan, mutubo sa kinabuhi, musuha ka sa lampianong halan. Ikaduha, kapangakuhan sa mga ansyano kalabot sa iglesia o ang kapangakuhan sa mga ginikanan mahitungod sa ilang pamilya mga anak. Aduna tay piho nga pagtulunan. Ingon nini, kung ang iglesia magkaniunsa, ang mga ansyano mao'y manubag. Pero kung ang atong mga anak mao'y magkaunsa unya, ang mga ginikanan mao'y manubag. So, naaday tay obligasyon mga igsoon. Kung magkaunsa ang iglesia, di nata, ang mga ansyano mao'y manubag. So, ingon dire, naatay pagtulunan alang sa mga ansyano. So, naatay gitawag elders management books, naatay itong isa gani nga lesson on eldership na patoy isa katong church affairs, no? Naatay daghang mga libro nga atong pahimuslan pod alang sa mga nangako ansyano ug nag-apprentice aron masayod ta unsay atong mga function, unsay mga angay nato nga himon, unsay atong mga responsibilidad ingon nga mga nangako diha sa iglesia. Dahil alang po sa mga ginikanan, naapod tayo pagtulunan nga raising up. No? Itong raising up for the next generation. No? Nga angay po itong magbaton. Gani ingon na ito igsoon. Kana untang mga minyo, dili kaslon, kundi mamalit atong libro ha. Kaya nga naman, naamon dito, saon nimo pag matuto ang imong mga anak. So kikinahanglan nato labi na sa mga ginikanan nga ato di ay mga anak ingon samtang naa pa ilalom sa atong mga kamot. Dili nato sila tugutan nga muadto sa lain nga dalan. Dili nato sila tugutan nga dili nato sila madala sa Ginoo samtang naa siya sa ato apang poder. Ang sayo mo sobrahan ng gawas man, bahala lang sila. Dahil kitang ginikanan, mauwi mo atiman. Wala nga itong mga bata, dalhon gid nato sa meeting, children's meeting, no? Naa sila, maana din sila daan, muanhag meeting hall. Dayon, ang mga bata po nato, usahay, gingon dito, ang papel na ba sa mga bata, di kayo magsalig rata sa mga nagtudlo sa children's meeting, pila na sila ka oras. Samtang ang ginikanan, halos naa diha sa atong panimalay ang atong mga anak. Ang ginikanan din mismo, labi na ang inahan, mauging mo tanol sa iyahang mga anak. Dayon, kung naay mga meeting, usahay itong mga batanon, labi na karon natay kami nga SST. 1 week na siya. Summer School of Truth. No? 1 week na siya. Wala kang kitchen na 700. Usahay, pag kalabot na gani sa work, sa buhat, sa iglesia na gani, sa mga wifi, usahay mo ingon data anto na kung
tagaan pang-kitchen sa iglesia. Mura magnaan na lang sa atong una-una nga isalig na lang nato ang panginahanglan sa atong anak sa iglesia. Mga igsoon, part na sa atong pagatiman sa atong mga anak. No? Mo-appeal sila diha, ato silang gastuhan pinansyal. Usahay ato mong ginahuna, kanarang pag-eskwela mo itong gastuhan. Halag mangutang, basta kay makahuman. Pero sa buhat sa Ginoo, labi na sa atong mga batanon, ay conference, na mga training sa mga batanon, kinahanglan support kitang ginikanan, ipugos sila, ipadala sila, o sangkapan sila sa financial nga bahin, nga dili ka magsalig diha sa iglesia. Gawas lang yun kung wala na kita'y kahimuan. Kaya kung akong isandig ka sa iglesia, ang kabugat na sa iglesia. Labi na sa financial. So mga igsoon, labi na sa mga ginikanan, makakita ka. Labon o ka nag-eskwelahan. Dako magbalon. Napay naghang mga requirements, napay mga bayronon sa eskwelahan, gasto mo kita kay. Ato lang gi-after, makahuman. Labaw pa unya anak. Kay kanang ilang mauman. Nga sa ilang pag-eskwela, kurso nila makabot, ini ra ng yuta. Pero kung mawala na sila sa Ginoo tungod kay inyong gipasagdan, wala ninyo ipadala na ay mga conference, na ay mga YP meeting, kitang ginikanan mo dala nila, mo padala nila, o mo pabalon po nila. Kaya mo man yung next generation mo sunod na to, atong mga anak na mapabangon na to sa Ginoo. Kaya mo abot man panahon na mulabay na po ning kaliwatan na, kinsa pa man kaliwatan sunod, kung wala na to, ipatuto ang atong mga anak. Usa day ko ng Ginoo. Tagaan nato ni siya pagtagad. Dayon dire, arita sa 4. Atong himuong mga tao sa panalangin ang musunod nato nga kaliwatan. Nag-isgot na ni siya sa material nga bahin. Ang pagsugot o pagpasidungog sa atong mga ginikanan sumala sa Episo 6:1-3, mga anak, magmasinuktanon mo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo. Pahura ninyo ang inyong amahan o ginahan, haron magmaayo o mutaas ang inyong kinabuhi dinhi sa yuta. Kini po siya kalabot sa mga batanon. Di lang sa batanon, basta napay ginikanan. Kinahanglan ta nga mutahod. Kini siya gingon dire, dunay saad nga magmaayo ang atong kinabuhi og mutaas, no? Magmaayo og mutaas ang atong kinabuhi. Dunay extension ang atong kinabuhi dining yuta. Kadaghanan daw, kadaghanan sa mga anak nga masinupakon, dili motahod og ginikanan. Dili magpasakop og ginikanan. Dali rang mamatay. Kadaghanan mga disgrasya. Labi na sa mga batanon usay barkada, ayaw mo gadto dito kay mo na suroy-suroy, di magin mo pato. Disgrasya. Ngano mo na sa may ilungdan? Wala mutahod sa ginikanan. Wala mo patuo sa ginikanan. Pero kung magpasinugtanon ka ug mitahod ka sa atong mga ginikanan, gingon dire mutaas ang atong kinabuhi, no? Gingon dire aron magmaayo ug mutaas ang inyong kinabuhi dinhi sa yuta. So mga batanon, gusto mong mutaas ang inyong kinabuhi ining yuta, magmaayo ang inyong kaugmaon, mutahod ka ug magmasinugtanon sa atong ginikanan. Amen. Praise the Lord. Ikaduha, ang pagtinguha una sa gingharian sa Dios. Apan tinguha una ang iyang gingharian o iyang pagkamatarong o gidugang ra kaninyo kining kanang butangan. So, ipakita dinhi kung sa may atong unahon ang gingharian sa Dios. Kino nga unaha ninyo kino dire ang iyang gingharian o ang iyang pagkamatarong o gidugang ra kaninyo ang tanang butangan. Mga igsoon, kita tanan na kinahanglan sa mga material nga butang. Pero hinumduman nato, dili makapuli nato ang trabaho o negosyo. No? Unahon nato ang gingharian o ang pagdamag. Kung imong tanawon
No? Kini nga pagkamatarong mao si Kristo ug ang iglesia. Unahon nato si Kristo sa atong kinabuhi. Unsa nato kabisi? No? Isa nung sa nato kabisi mga igsoon, unahon nato si Kristo. O ang gingon diri iyahang gingharian kay tanan butang hinuga. Ikatulo, ang paghatag sa atong mga ikapulo ug mga halad. Malakias 3:8, Jes, dada ang tibuok ikapulo ug ibubo ko ang panalangin nganha ninyo. Hangtod nga wala na igong lawa nga kasudlan alang niining tanan. Kini isulti sa atong Ginoo. Nganong gikinahanglan man niya haron dunay makaon sa iyang balay. Ang balay sa Dios mao ang iglesia. Kung matinumanon ta nga naghatag sa atong ikapulo. Ikapulo kani, dahil di na pag makahalan mo itong diskutan kaniya. Sa imong ikapulo, mga igsoon, asa man mo padulong ang imohang giuper. Sa iglesia, pero dunay nasayod ba mo nga dunay mga percentage ana nga nakaambit mo sa kinalapdang buhat sa Ginoo. Kanang 20% nga inyong gihatag sa work para sa buhat. Bisan tuog na trabaho mo, nagnegosyo mo, apil mo. Nga naman, tungod atong inyong gihalad. Tungod sa inyong gihalad, nakaambit mo, nakaabay mo, naamoy share na ang kalampusan sa buhat, sa work, nakaambit po mo mga igsoon. Mihatag ta sa PTO og 5%. No? Perfecting training in service. Kana mga PTO niyan nga nilukwa diha. No, sa training dayon gipanggamit sa Ginoo gani ang uban ron tuwa na sa abroad gipanggamit sa Ginoo. Kana mga igsoon nakaambit pud mo ana kay naay percentage yung halad nga naa diha padulong. Naay 1% padulong Malabon. Naay 2% padulong og sa Cebu. Naay 2% padulong og Iligan. Tanan nga naghalad nakaambit anang buhatan. Pero kung wala mo halad sa inyong ikapulo, kanang tanang buhata, wa gid mo ikiapilan. At sa amon pagpanalangin sa Ginoo. Nya kanang inyong giapilan, buhat na sa Ginoo. Ang Dios mo'y tagiya sa buhat. Kanang mga halad, supra sa ikapulo. No? Kung 15% ka ng 5%, pwede ni mo na drive na imong halad. Nabay igsoon tabangunon, o na porsyon na imong ihatag dito, nabay panginahanglan na sa iglesia nga na-pledge, dito po na nimo. Sa laktod, tanan ana makaambit ka sa tanang buhat nga gibuhat diha sa inyong locality o sa kinalapdan nga buhat tungod sa imong ihalad. Di ka kapanalanginan sa Ginoo. Ang Diyos dili mamakak. Ang Diyos dili manlimbong. Pero kinahanglan nato bansayo ni mga igsoon. Kay kami sa among kasinatian sa una nga wa pa may klaro ining paghalad. Mahibong ka kay kwarta mo abot mawa ra pud ayon. Mahibong ra ka asara. Dayon murag gugdon ka sa kalisod. Ano bang mahibong ka nga pigado gyud? Lisod gyud. Pero sa ngadto-ngadto nga napahusto. Wa man pud may mingog na dato, pero mo nga pa hamugaway, pobreng hamugaway. Kana bang di kami ikaw kagag murag yung maluya na lang kag ginukod kay gigukod ka sa mga bayrono nimo, gigukod ka sa imong panginahanglan, no? Masinati nimo nga na ang Dios nagpanalangin. Ngano man? Nagmatinumanon man ka. O gani sa Malakias Kapitulo 3, kung di mo tanawon dito, kung dili di mo ihatag, imong ikapulong mga halad, ingon na dito, nangawat ka. Problema dire, wa ka mangawat sa atong silingan, sa atong barangay, pero nga atong ikawatan ang Diyos. Sa laktod biya, tanang biya nato nga panalangin hingabot nato,
Di biya na nato madawat kung wala ang Dios nga panalangin. Pwede sa Ginoo ipahunong sa katuig ko ulan, patay ni tanan natong kanon. Pwede padalhan niya kaning bagyo, dangan. No? Dulon. Aron nga di pag-ayo atong negosyo. Pwede na i-stop ang panalangin. Pero kung ingon na dito, dadon nato ang atong ikapulok mga halad, ingon siya, sulayin ninyo ako karon. O dili ba buksan ko ang mga tambuanan sa langit o bubuan ko kamo sa panalangin na wala na niya iigot sa Amen. sulayan na to. Ay lang mo na yung discourage, mapagani paghatag, bila palang kabuhan, ningil mo na yun. Ihagit mo ta. Diba? Dahil makaklaim ka. Kaya man, ipamulong mo na sa Ginoo. Diba? Eh, mo na-experience na to sa itong igsoon, Bernono. Pero wala nagpasabot, gawa po siya makagig, mga kalisdanan siya, negosyo. Pero yung nakita, ang pagpanalangin sa Ginoo, dili lang siya, kundi sa daghang mga balaan nga nakasinating. Amen. Usahay mo nun, malimitahan na itong Ginoo. So, kung na panalangin sa Ginoo na ito, no? Ay na nag-question na kung saon. No? Kaya Ginoo ray mag-arrange o palibot nga haron ang panalangin iyahang ikapadangat nga nina. Ang espiritual na bahin, ang pagpabilin sa pagkausa. Salmo 133, 1-3, tanawa, maayo nindot gayod alang sa mga igsuon nga magpuyo nga nagkatigom. Kay dito gimanduan ni Jehova ang panalangin sa kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsoon, pasabot din natong mga igsoon, magpuyo nga naa sa pagkausa. Ang panalangin isugo ni Jehova basta naa sa pagkausa. Ang pagpanalangin o dili pagtunglo sa mga Hudiyo o sa iglesia. Panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo. Apan sa bisan kinsa kadtong magpakaulaw kanimo atong pagkatunglohon. Pinagi kanimo mapanalanginan ang tanang pamilya sa kalibutan. Daigo ng Ginoo. Nini nga panalangin nga gisaad sa Dios nato. Sa katawan sa Israel sa una, kinsa tumutunglo sa nasod sa Israel, tunglohon. Kinsa tong magpanalangin, panalanginan pod sa Dios. Mo nang Ginoo ang Estados, ang US, United States, ipanalanginan sa Ginoo kay gitabangan nila ang nasod sa Israel. So katupong nagtunglo, nagdaot, no? Mahimo po siyang tinunglo. Busa diya sa iglesia mga igsoon, kabantay ta, dili ta angay mudaot. No? Dili ta angay, no? Nga manaway nga naman. Akaamgo ta nga ang iglesia iyaha sa Ginoo. So, dugang na kong pambit, kung namoy panahon, basahan ninyo ang Deuteronomy chapter 28. Niya nga chapter na ay panalangin niadtong nagtuman o nagbuhat sa kabubuton ni Jehova. Ikaw mooy sunod-sunuron sa panalangin o mahimo kang tao sa panalangin. Bisan asa kabuhato mapanalanginan. Mapanalingan ang mga tagbalay imong matuan, ang mga igsoon, ang iglesia din imong matuan, mapanalanginan kay mahimo kang tao sa panalangin. Pero kung dili ka magmatinumanon sa tanang gisugo ni Jehova, tunglopon. Ang tunglopon, bisag asa ka magsunod-sunod. Pero kung mubasa mo ang chapter, daghan kayong bersikulo kalabot sa tunglo kaysa panalangin. Musulod ug mugawas ka ng tunglo nagsunod-sunod. Pero kung magmatinumanon ka, gingon niya, ang panalangin magsunod po. Ang panalangin sugoon po sa Diyos. Basta magmatinumanon ka o mutuman sa tanang sugo, balaod nga gisugo ni Jehova ang panalangin magkuban ka na. Di ka lang nato questionon kung saan pagpanalangin sa Diyos. Ang punto dire, ato bang ituman ang atong kakuhan. So, dahil ko na Ginoo, sa mga abot atong panalangin, kana makaamgot nga dili na ato.
labing minus muna siya mga igsoon. Atong ikapulo o mga halag. Naigo ng Ginoo. Praise the Lord. President ka mga igsoon. May pabor-pabor ha. Men, so di ba naman banta? Men, ay kay kinang maigsoon para salamat kay sa atong giusahan karon na pagkausa o pagkayusa. Amen. Na dahil din na siya maigsoon na ang pagkausa mao nga nausa ta sa espiritu. Nga ang pagkayusa mao nga nausa ta sa kalag. Nya, ang pagkausa sa